What's up guys? This is Lijan and welcome to Lijan Story Vlog. Welcome back mga ka-Lijan Story at welcome po dito sa bago nating kwento. Pero bago po tayo magpatuloy, shout out po muna tayo kay Carlos Calites ng GMA Cavite. Hello po. Kay Angelito Gonzales ng Canada. Hello po sa inyo dyan. Kay Ricky Amante ng Palawan. Hello po sa inyo lahat dyan. Kay Matthew Mark Corpus, kay Mr. Handsome, hello po once again, kay Noise04 Vlog ng Quezon City, kay Alexander Paharon ng Dipolog City, hello po, kay Romeo Afo ng California, hello po sa inyo dyan, kay Gilbert Ipapo, kay Edgar Wano ng Valenzuela, hello po, at kay Martin Luis. Mga ka-Lijan Story, kailan nga ba mali ang magmahal? Sabay-sabay natin tunghayan ang bago nating kwento. Tara, samahan niyo po ako. Ako si Dexter, isang karaniwang manggagawa sa isang packaging company dito sa Valenzuela. Ang sweldo ko ay sapat lang para sa aking pamilya. May asawa na ako at isang anak na 3 years old na lalaki. Ngunit nakapisan pa kami sa bahay ng aking mga biyenan. Wala pa kasi kaming sariling bahay ng asawa kong si Mabel. At sa hiling na rin ng mga magulang ni Mabel na doon muna kami sa bahay nila manirahan. May mga kaya ang pamilya ng asawa ko, kaya ayaw nila pakawalan ang anak nila, baka maghirap lang daw sa piling ko. Maliit ang tingin sa akin ng mga biyenan ko. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil wala naman talaga akong maipagmamalaki pa sa kanila. Ngunit dahil mahal ko ang anak nila ay nagtitiis ako. Gusto kong ipakita sa kanila na porsigido ako sa buhay at kaya kong itaguyod ang pamilya ko. Nag-iisa kasing anak nila ang asawa kong si Mabel, kaya hindi ko rin sila masisisi at mahal na mahal nila ang apo nila. Lahat ay binibigay. Sila ang nagpupuno sa mga material na bagay. Mga material na bagay na hindi ko kayang mabigay sa anak kong si Junjun. Hinahayaan ko na lang ang mga parinig nila minsan na bakit ako pa daw ang napili ng anak nila. Oo, masakit pero papatunayan ko na hindi nagkamali si Mabel sa pagpili sa akin na maging asawa. Ngunit sadyang malupit ang tadhana. Minsan sinusubukan talaga ang iyong katatagan at kung hanggang kailan kabibigay. Nagtanggalan ng mga empleyado ang pinapasukan kong kumpanya. At isa ako sa mga na-lay off sa trabaho. Sinasabi ko na nga ba, Mabel, walang matinong nagagawa yung asawa mo. Hindi mo pa kasi hiwalayan yan. Ang sermon ni Mama ni Mabel. Mama, maghahanap ulit ng mapapasukan si Dexter. Bakit ba kasi ganyan kayo sa kanya? Ang pagtatanggol ni Mabel kay Dexter. Ang sabi ko naman kasi sa'yo, Mabel, hiwalayan mo na yan si Dexter, ang patuloy na sulsul ng mama ni Mabel. Sa kabilang banda ay dinig lahat ni Dexter ang mga iyon at hindi niya maitatanggi. Nasasaktan siya sa pagtrato sa kanya ng mga biyenan niya. Sinikap ni Dexter maghanap agad ng malilipatan na trabaho, ngunit bigo siya. Dahil sa economic crisis sa bansa, ay madami talaga ang nawawalan ng trabaho. Mabel, ayaw ko sana gawin to pero kailangan. Siguro, ngayon na ang tamang pagkakataon para tanggapin ko ang alok sa akin ng kumpare ko na trabaho sa Bahrain. Bakit hindi mo nalang tulungan si Papa sa pagpapatakbo ng hardware, Dexter?
para hindi ka na umalis. Ang sagot sa kanya ni Mabel. Mabel, alam mo naman ang mga magulang mo. Wala silang tiwala sa akin kahit anong gawin ko. Ayaw kong dumating ang araw na mawala ang respeto ko sa kanila. Ang sagot ni Dexter. Dexter, ako na ang mag-sponsor ng visa mo dito. Ako ang bahala sa'yo pare pagdating mo dito. Ang wika ni Allen sa kabilang linya habang magkausap sila ni Dexter. Si Allen ang kababata ni Dexter sa Bahrain. Manager na siya sa isang restaurant doon. At ang pangako niya kay Dexter, ipapasok siya doon. Masakit man sa kalooban ni Dexter na iwanan ng pamilya niya ay wala siyang magagawa. Kaysa naman, tuluyan siyang alipustahin ng mga biyenan niya. Magtatrabaho siya muna pansamantala sa abroad para kahit papaano ay may pangsuporta siya sa pamilya niya. Mabel, ikaw na muna bahala sa anak natin, ang bilin ni Dexter sa asawa niya habang papasakay siya ng taxi papunta sa airport. Kaya namin buhayin ang anak namin, pati na ang maaming apo, ang masungit na sagot naman ng biyanan niyang babae. Mabigat ang kalooban ni Dexter habang lulan siya ng eroplano papuntang Bahrain. Hindi naman niya kagustuhan na pinanganak siyang mahirap. At lalong hindi niya kasalanan na magmahalan sila ng anak nilang si Mabel. Minsan mapaglaro talaga ang kapalaran. Pre, welcome dito sa Bahrain. Ang bati ni Allen kay Dexter noong sinundo niya ito sa airport. Dumiretso sila sa pad ni Allen at sa isang kwarto lang sila matutulog. Double deck ang kama at sa taas si Dexter. Pre, ganito lang talaga dito. Pag nakakuha ka na ng magandang trabaho, pwede ka nang magsolo ng pad mo, ang sabi ni Allen. Nako pre, para namang hindi tayo sanay sa hirap, ang sagot naman ni Dexter. Maayos ang naging takbo ng trabaho ni Dexter sa restaurant. Madali siyang natuto at naging magaan ang trabaho para kay Dexter. Mga ilang buwan lang ang lumipas at gamay na ni Dexter ang pasikot-sikot sa trabaho. Naging maayos din ang relasyon nila ng asawa niya kahit magkalayo sila pansamantala. Ngunit tila kaakbay yata ni Dexter ang kamalasan. Nagkaroon ng problema ang pinapasukan nilang restaurant at bigla itong nagsara. Nahirapan si Dexter makahanap ng mapapasukan ulit. Kaya naman, iyang-hiya na siya sa kaibigan niyang si Allen. Kahit sabihin na Allen na okay lang, ay hindi maiwasan ni Dexter ang mahiya. Si Dexter ay hindi pinapaalam sa pamilya niya na nanawalan na siya ng trabaho. Ayaw niyang lalong maliitin siya ng mga biyenan niya. Ang iniisip na lang niya, nandito na siya at gagawin niya lahat para magkatrabaho ulit. Wala nang urungan pa, bahala na, ang sabi ni Dexter sa sarili niya. Dumating ang araw na hindi na sumasagot sa mga tawag ni Dexter ang asawa niya. Niayaw itong ipakita sa kanya ang anak niya.
Kaya problemado na si Dexter at hindi na alam ang gagawin. Paano ba naman kasi 3 buwan na siyang hindi nagpapadala, kaya nasulsulan na ang asawa niya ng mga binan niya na makipaghiwalay na kay Dexter, ang asawa niya. Parang pinagsakloban ng langit at lupa si Dexter. Sabay-sabay ang problema niya. Napapaiyak siyang nakaupo sa may park. Sa katabi ng bench na inuupuan ni Dexter ay may isang lalaki din na nakaupo. Nag-iisip din at halatang may problema din. Oo, si Alfred, isang Pinoy na negosyante na nakabase na doon, ay naiiyak din sa pinagdadaanan nitong sakit ng kalooban. Kakamatay lang ng partner nitong foreigner na mayaman na pinakamamahal niya. Oo, biglaan ang pagpanaw ng boyfriend niya at sukdulan ang kalungkutan niya. Mahal na mahal ni Alfred ang partner niya. Siya ang nagturo sa kanya at nagbigay ng lahat ng meron siya ngayon. Kaya ganun niya kamahal si Joe, ang foreigner niyang boyfriend na pumanaw na. Hindi naman halata si Alfred at discreet ang mga kilos niya. Mabait siya, matangkad at may itsura din. Kaya minahal din siya ng partner niya. Handa nang sumunod si Alfred sa partner niya. Ganon talaga siguro pag sobrang mahal mo na ang isang tao at kinuha sa'yo ay parang wala na ring halaga ang buhay mo. Ipinakit na niya ang kanyang mga mata at tumayo na. Magpapasagasa na siya sa mabilis na paparating na sasakyan. At hahakbang na si Alfred noong papalapit na ang sasakyan, noong may humila sa kanya. Hinila siya ni Dexter na kanina pa pala nagmamasid sa kanya. Kabayan, ano yung ginagawa mo? Hindi yan ang solusyon sa mga problema kung may problema ka man, ang sabi ni Dexter kay Alfred. Alam mo Brad, pakialamero ka, ang sagot ni Alfred kay Dexter at lumakad na ito palayo. Hindi na siya hinabol ni Dexter. Ay, niligtas mo na nga ang buhay, hindi pa nagpasalamat, ang wika ni Dexter sa sarili niya. Hindi na niya nakilala si Alfred kasi umalis na ito agad. Kahit gaano karami ang problema ni Dexter ay hindi niya naisip o sumagi man lang sa isipan niya ang wakasan ang buhay niya. Dexter, may bago na akong trabaho, ang bati ni Allen kay Dexter pag uwi nito sa pad nila. At tamang-tama, kailangan ng staff. Bukas punta ka doon. Nagsabi na ako na may kaibigan ako na mag-a-apply. Salamat pre, ang sagot ni Dexter. Bukas na bukas din, pupuntahan ko para magkatrabaho na din ako, ang wika ni Dexter na tuwang-tuwa. Kababayan daw natin ang may-ari ng restaurant na yon at medyo stricto raw, pero hindi ko pa na-meet ang patuloy na kwento ni Allen kay Dexter. At kinabukasan nga ay agad nagpunta si Dexter sa trabaho ni Allen at pagpasok niya sa loob ng resto ay nakasalubong niya si Alfred. Pre, di ba ikaw yung kahapon sa park? Ang gulat na tanong ni Dexter kay Alfred. Ako nga, salamat nga pala sa'yo. Ako si Dexter. Ang mabilis naman napakilala ni Dexter sa sarili niya. Dexter, salamat sa'yo. Pasensya ka na kahapon. Ako nga pala si Alfred. Sabay abot ang palad nito kay Dexter at nagkamayan silang dalawa.
Bakit ka pala nandito? Ang sabay nilang tanong sa isa't isa. May interview ako ngayon dito. Si Alfred ang naunang sumagot. Ako din may interview. Nag-apply ka rin ba? Ang sagot naman ni Dexter. Ako yung mag-interview. Ang sagot ni Alfred. Sorry, akala ko pareho tayo. Ikaw pala mag-i-interview sa akin, ang medyo nahiya na sagot ni Dexter. Ano ka ba, Dexter? Okay lang yun. Halika, pasok na tayo sa office. Ikaw lang pala inaantay ko eh. Lumabas kasi ang assistant ko. Siya dapat nandito eh, ang sabi ni Alfred. Nakita ni Alfred ang credentials ni Dexter. At dito na lang kita sa office ilalagay. Okay lang ba sa'yo? Ang tanong ni Alfred. Ha, sir? Seryoso ka? Waiter daw vacant dito, di ba? May tiwala ako sa'yo at minsan mo nang niligtas ang buhay ko. Ang sagot naman ni Alfred. At tuwang-tuwa nga si Dexter. Natanggap na siya sa trabaho at sa office pa siya nilagay. Sa supply and purchasing siya naka-assign. Wow pare, congrats! Ang bati sa kanya ni Allen. Magkasama na sila ulit sa trabaho. Kaya lang si Allen sa restaurant siya. Lumipas ang mga araw. Hindi na talaga makontak ni Dexter ang mag-ina niya. Kaya binuhos na niya sa trabaho ang pangungulila niya sa mag-ina niya. At lumipas pa ang mga araw. Dexter, mag-ready ka. Isasama kita sa biyahe ko next week. Ang sabi sa kanya ni Alfred. May bagong bubuksan na restaurant si Alfred sa ibang lugar. At isasama niya si Dexter sa opening para matrain na rin ang mga staff doon. Successful ang opening ng bago na lang restaurant. At kinagabihan nga ay nag-celebrate sila kasama ang mga staff. At nang matapos ang celebration ay bumalik na sila sa hotel. Sila Alfred at Dexter. At dahil medyo nahihilo sila sa ininom nila, ay hinatid muna ni Dexter si Alfred sa kwarto niya. Inalalayan ni Dexter si Alfred pahiga sa kama. At dahil sa kalasingan din ay napahiga na rin sa kama si Dexter sa tabi ni Alfred. Hindi na nagawa ni Dexter na pumunta sa kwarto niya dahil paghiga niya sa tabi ni Alfred ay nakatulog agad siya dahil na din sa pagod at kalasingan. Sa gitna ng tulog ni Dexter ay nanaginip siya na may kaulayaw siya, may kahalikan siya at kayakap. At laking gulat ni Dexter nung magising siya. Si Alfred pala ang niyayakap niya at hinahalikan niya at hindi niya alam ang gagawin niya. Mga Kaligyan Story, dito po muna pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Abangan nyo po ang mas kapanapanabik pang mga tagpo sa susunod na kabanata. At muli po, ako po si Lijan at ito ang Lijan Story Vlog.